Kasi kung meron man pong warning device or tao doon na nakatayo para man lang senyas sa mga paparating na riders, siguro po hindi po mangyayari sa amin to. Mayo 12 at meron po tayong makakapanayam na aksidente kaninang alas 3 ng madaling araw dito po sa Kabayanan ng Gimba. May ginagawa po kasi nga kalsada dyan, kinakayod yung asfalto. Ito po, taga Santo Domingo. Ako po si Joy Rosete, taga Santo Rosario, Santo Domingo po, 30 years old. Ayan. O sige nga po, pakikwento po paano nangyari yung aksidente. Pauwi po kami noon ng Santo Rosario, binabaybay po namin yung road, pabayan. Actually, hindi naman po ganun kabilis yung biyahe namin kasi alam naman po ng lahat na yung harap ng palengke is merong ukang daan doon na talaga magmiminor ka. So, nagulat na lang po kami after noon, pagkalagpas namin sa gawin ng Chokes to Go LBC, may elevated na siya, tapos meron siyang kinayod na asfalto doon. As in talaga, na yung pagbaba pa lang, elevated na siya. Pagbabang gano'n ng motor ko, gumewang na siya. And then, dun na po nag-start na talagang sumemplang ako. Pero nauuna po yung motor nila. Kasi magkaangkas sila. Kayo po ay nakasagay sa isang single na motor motorcycle. Opo. Single At yung po. kung dalawa po ninyo kasama ay magkaangkas po sila. Single motorcycle din po. Nakikita nga po natin yung sugat ninyo, no? Opo. Ayan. Grabe po. Nung padaan kami, madilim eh. Madilim po siya. Wala pong warning device. Talagang hindi po namin alam. As a rider po, alam namin yung mga warning devices eh. Tsaka yung mga signage kung may ginagawang daan o wala. Kaya, diretso lang po yung takbo namin. Ngayon, doon nag-start talaga. Nauna akong sumemplang. As in, nauna akong natumba bago sila. Kasi malayo po eh. Doon po ako natumba na sa part ng lagpas ng Chokes to Go. Sila po sa tapat ng plaza. So, yung pagbaba po ng inyong motorsiklo na outbalance po? Opo, gumewang na po yung motor. Kasi Gumewang nga po, madulas yung kinayod na asfalto. Yung mga bato-bato. Ako po si Carlo Joy Mata. Nauuna po kasi ako sa kanya. Then, ayun nga po, pagdating po namin sa madilim na ginagawang karsada, na wala pong warning device o ano man lang. Nagulat na lang po kami, biglang pagbaba po namin na gano'n, gumewang-gewang na po yung motor namin. Kaya na-outbalance na po kami. Hanggang sa sumadsad na po yung motor namin, dalawa. Opo. So, yung lugar talagang madilim. Madilim po. May video dito. Walang mga reflectorize Wala po. na inilagay doon sa ginagawang kalsada. Opo, maski tao po, wala lang din pong taong sumisenyas na nag-advise sa amin na opo, na may ginagawa pong karsada. Pero napansin niyo po ba na mayroong mga tao ng contractor na gumagawa doon? May mga kontraktor po doon, kaya lang nasa mismong gilid po sila sa dilim. Wala po sila sa mismong ginagawa po Wala pong nagsesenyas sa mga dumadaan pong mga motorista? Wala po. Halos ando lang po sila sa gilid nakaupo. Nakaupo? Opo. Opo. Napansin niyo po ba na mayroong mga umaandar na mga equipment nila? Wala pa po. Pero nung na-aksidente na po kami, may lumapit galing dun sa may parang gotohan na isang construction nila na may flashlight din. Ang nakausap po is yung boyfriend ko po naman. Kasi tinayo na po ako. Tapos, nung ginagamot na po kami ng pina-first aid na po kami, tsaka lang po gumalaw yung equipment nila na may ilaw. Tapos, never po silang lumapit sa amin kahit tulungan kami, wala. Ako po si Angelica Lucas, taga Santo Rosario, Santo Domingo din po. 27 years old. Angkas po ako ng aking may kabahay po nung mangyari po yun. And then talagang maski po ako, nagulat ako sa nangyari kasi kung meron man pong warning device or tao doon na nakatayo para man lang
senyas sa mga paparating na riders. Siguro po hindi po mangyayari sa amin to. Sana po wag naman po ninyong hintayin pa na merong mas malala pang mangyari na sa iba na ganito bago nyo gawan ng paraan yung mga kagaya po niya yung mga ginagawa nyo mga kalsada. Sana naman po sa susunod lagyan nyo na po ng mga signage or mga tao man lang po para aware naman po yung mga motorista kasi talagang dyan po sa part ng bayan halos araw-araw po kaming dumadaan dyan, papuntang Pangasinan. Ngayon lang po nangyari sa amin to. Kasi nung maga po, kahapon, bago po kami dumaan doon, maganda pa naman po yung daan. Hindi siya ganun kadulas. Pero kanina pong madaling araw, talagang may naggagawa po doon. And then, wala pong sign. Hindi po kami aware talaga na mayroong nagbubuhos ng buhangin. Pero nung nabigla na lang po kami na may buhangin yung mismong semento, espalto na ginagawa. Kaya hindi na po namin na ipreno or napabagalan man lang yung takbo namin para hindi po sana kami na aksidente. Yan po. Yung pong first aid, sinamahan kayo ng mga tauhan ng construction company? Ay, hindi po. Yun lang pong rescue talaga, mga rescuer lang po talaga ang apo. Tsaka mga ibang tao po siguro po yung mga nasa gotohan, mga kumakain. Ayun Ganun lamang po. po Sila yung lang po yung tumulong sa nagdala amin. po dito sa, saan po? Dito sa Lying in po. In. Apo. Nakapanayam naman po natin si Kagawad Dennis Rosete ng barangay Santo Rosario, Santo Domingo. Anak niya po yung na-aksidente. Masasabi ko lang po sa sa gumagawa, sana naman po ayusin niyo po ang inyong trabaho na sana yung pong alam naman po niyo na kung paano ang kuan ng mga sa construction na gaya ng mga kalsada, bago po gumawa, dapat po talaga naka-prepare din yung mga warning device or gumawa po kayo ng total po, malapit naman po yung palikalsada dito kanina. Nakita nga po namin na pwede pong gumawa ng alternate road na pwedeng daanan ng mga riders o anuman. Sabi, ako po bilang kagawad po ng Barangay Santo Rosario, ang isa pong committee kasi as in Public Works. Kanya alam na alam ko po kung ano po yung mga dapat gawin. At isa po, nagtrabaho rin po ako sa munisipyo ng Santo Domingo po, sa engineering office. At yan po yung palaging iniuutos po sa amin ng municipal na kung may mga trabaho o contractor na mga ganyang sitwasyon, inaalam po namin kung sila may mga warning device or ano man na paalala. Kaya po, sana po, wag na po nating hintayin na may mangyari ulit. Nagpapasalamat pa rin po kami at ganyan lang po ang nangyari sa mga bata at hindi sila grabe. Wag na po nating hintayin na may mas malala. Paano po kung may namatay o ano, mas mahirap. Dahil nga po, alam natin na ang buhay ganyan, gaya yan. Mga nagtatrabaho, maihinto sila sa trabaho. Kanya, sana po, pakiusap ko lang po sa kontraktor, kung sino man po yung mga kontraktor na yan, ayusin po natin nang hindi po tayo pare-pares na naaabala o ano man sa ating trabaho. Isa pa po, ang isa pong nakausap ko po kanina, ang foreman, ang sabi po nagtanong po ako sa foreman, bakit walang warning device? Sabi ko. Ang sagot po sa amin, andun daw, yun daw pong sasakyan nila doon sa may kanto, sa may tapat ng plaza, andun po nakailaw. Napakalayo at hindi po advisable na warning device po na tinatawag yon. Kasi po dito sa pinangyarihan, madilim at wala po talaga. At nakausap din po namin dalawang trabahador nila na sinasabi na po nila sa kontraktor na maglagay ng warning device. Hanggang ngayon, wala pa nga daw po. Yun lang po.